Hello everyone. Another cheese puzzle I'm going to share with you. The black king is here, a pawn. Then the white one, the king is here, a knight and a pawn. The direction for that white, for forward like that direction for the black. White first to move and achieve a victory. Can you find a solution for that? So let's think for a while. Alright, how about this move? If he protect his pawn like that, king g7, obviously, how about this move? Knight h3, check. If he move here, there is a check again here. f3, so white win on that. Here cannot forward his pawn. King a3, knight c1. He forward here. Knight a2. So that is a king for the white. So that is the right move. Jimmy, unang katanungan, hirit ng mga kritiko, laos ka na daw, kaya ka tumatakbo. Anong balik mo sa kanila? Hindi po totoo yun, no? Hindi ako laos dahil hindi naman ako sumikat. Yan ang una. Pangalawa, alam nyo, on a serious note, no? Hindi ko kailangan ipaliwanag kasi sa tao ang calling. Ang calling po, tawag mahirap ipaliwanag. Para sa akin, this is a calling. It is something that I want to do with my life and to be of service to God and to my nation. So, depende na lang sa tao yan kung maniniwala po sila sa akin or hindi. But ako, I do believe it is a true calling. Ano yung calling nyo? Saan ang galing? Ano yung nagtulak sa loob mo para maisipan at tuluyan tumakbo? Alam nyo, iba kasi kala nila yung calling parang bigla na lang may kalapating dadabo sa ulo mo. No? But ako, it was a series of events for a decade. No? Nung unti-unting pagpasok sa politika, sa serbisyo, unti-unting karunungan, at pag-shift ng career, at nagbabago yung mga minamahal mo at adikain sa buhay. So, yung calling na yon is gradual until you see kung saan ka tinatangay ng Panginoon. Meron din naman, aside from the critics, meron din naman mga mahanga sa'yo na nag-aral ka pa para maging abogado bago ka nag-isip at pumasok dito sa politika pa, balak mong pagtakbo sa politika. Pero ang tanong nila, bakit to senador ka? Laki naman niya, tanong-talon mula sa entertainer, nag-aral ka lang ng abogada siya, biglang gusto mo na senador. Alam mo na sa lahat, hindi ako naniniwala na may hierarchy no, sa public positions. Unique yan. May mga tao na mananalo bilang senador pero hindi mananalo sa party list. No? Iba kasi yung mga laban dyan. So, syempre, inaral din namin. Una, sino ba naman ang gustong matalo? So, inaral namin kung saan yung pinaka may chance na makapagserbisyo tayo. So, sa pag-aaral namin is here. Pangalawa, gusto ko talaga ang policy making mula kabataan pa. I like policy making and making rules work para maging equitable sa mga tao. Okay. Jimmy, kilala ka din bilang malapit sa dating Pangulong Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa siya sa, masasabi natin siguro, inspirasyon sa pagtakbo mo. Anong mga katangian niya siguro ang hinahangaan mo at pwedeng tularan sa pagiging mamamayan? Sa akin kasi, dahil divisive ang paghanga sa isang tao, tumitingin ako sa principles. No? And actually, I call it the best of the Duterte principles. Kasi kung meron man mga nagtatalo tungkol sa kanyang pagkatao, yung mga pinaglaban niya, yung the best of the best, tama naman. Anti-corruption na talagang pumapatay sa atin. No? Drugs, which walang nakakalaman dati kung gaano ka pervasive at kung paano niya talagang sinisira yung bayan natin. So, ang gusto ko sa Pangulo, yung pagka-real talk niya. Na sinasabi niya sa bayan, ito ang totoong problema. May makalaban man siyang malalaking tao o wala, sinasabi niya ang totoo.
Speaking of divisiveness, Jimmy, this closeness you have with the former president and even the family, pwede itong makaapekto sa kampanya mo. Pwedeng makahatak ng suporta sa'yo. Pwede din makataboy. Dahil dito, tingin mo ba may mas malaking challenge ka sa pagtakbo mo, sa kampanya mo, para makumbinsi pa yung mga sigurong may ibang tingin kay Pangulong Presidente, dating Pangulong Rodrigo Duterte, na pwedeng malipat sa'yo? Alam niyo, wala namang tao na nakatira sa vacuum, no? We are all situated beings, ika nga. May sitwasyon tayo. Yung iba, ang burden nila, yung pangalan nila. Minana nila yung pangalan. Yung iba, ang burden nila, wala silang minanang pangalan. Yung iba, ang burden nila, katulad ko, kaibigan ko si Rodrigo Duterte. Lahat po tayo have either an advantage or a cross to bear. So, we must grow where we are planted, no? At dito po ako nakatanim. I accept all the challenges and the advantages that being a friend of the former president brings. Pero para sa akin, wala naman, sa matalinong botante, hindi yun ang iisipin nila. Ang iisipin po nila, ako. At kung talagang may maitutulong ako sa Senado. Pero meron pa rin titingin dahil sa pangalan. Yes, and I Are you accept going that. to make that extra effort para makumbinsi silang masubukan ka man? Alam mo, extra na effort baka hindi. Ang akin, gusto ko magbigay ng isang pantay na effort na magpakilala ng totoo. Ayoko nga yung word na nanliligaw, hindi rin ako nanliligaw. Ako po ay nagpapakilala. At kung hindi nyo ako iboboto, pagdasal nyo ako. Kasi malay nyo, ang outcome naman ng elections talagang is always by the hand of God. Yun lang naman ang totoo kong paniniwala eh. So we might as well say the truth. Stand for the truth. At tingnan natin kung mananaig ang katotohanan. Another issue that may be divisive, Jimmy, your stance and statements na mga nabitawan mo mga salita lalo tungkol sa ABS-CBN, lalo na nung ito ay pinashutdown. Paano mong ganun din makukumbinsing subukan ka ng mga botante na siguro may sama pa ng loob sa'yo dahil doon sa mga sinabi mo? Alam niyo, nung pumasok kanina dyan sa ABS, naalala ko nung nag-aasap ako, nung gano'n. I have fond memories. And I really believe that ABS-CBN entertainment is still the best. It's the best in the world. Ang galing. Kailangan po yun ang pangalagaan, pati nung management or corporate and the legal side of ABS-CBN. And I think, ang pinakamaganda talaga dyan ay harapin po nung network na ginagawa naman nila. No? Harapin sa tamang forum. Ang problema kasi sa atin, sa politika in general, no, may isyong iaakyat pero hindi nare-resolve pa. No? So kung ma-resolve sana yun, makita na kung saan inosente yung ang ABS sa mga pinaratang sa kanila, kung saan sila baka sakali lang guilty. Para matapos na, and then we can move on to the franchise issue. Pero ang gusto ko lang malaman ng mga tao na nung nagsalita akong gano'n, that comes from a place of truth, hindi hatred. And right now, I'm glad to hear na ang dami ng naka-rebound na mga workers from ABS-CBN. There is this proposal by Congressman Joey Salceda for the renewal of the franchise of ABS-CBN. Sang-ayon ka ba dito? Sinasabi ni Congressman Salceda, wala naman daw nakitang kamalian at mga nilabag. Are you in favor of this proposal? Well, it's not up to me. No? It's a congressional prerogative. Alam mo, ang kailangan maintindihan ng tao, ang franchise, halos wala naman talagang conditions yan eh. Kung trip ng Kongreso yan, ibibigay yan, di ba? Wala man lang conditions yan. No? It's not like a contract. So kung yun ang gusto ng Congress ngayon, mabuti. Ang wish ko ay yung hindi na legal, moral na sana, dinggin ng parehong side ng Congress, pati ng ABS, yung totoong mga hinaing ng workers, ng labor sector, pati ng BIR, dinggin, kusang dinggin, no? For the peace of the country.